Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Part 2 video ito ng aming nadiskubreng Japanese cave, kuweba ng Hapon. 4 years na ang nakaraan ng aming makunan ng lugar na ito ng video. Ito ang paghukay namin na meron kaming nakuhang napakaraming ebidensya na nandyan talaga ang mga Hapon nakatira. Dito sa bidyong ito ay makikita natin ang mga nababaon na mga kagamitan ng Hapon. Kaya positive na positive ang lugar na ito. At ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating mga katiyats all over the Philippines and in the world. Marami tayong mga katiyats dyan sa abroad, like in Canada, in Middle East, at kahit dyan sa sa Hawaii, meron tayo dyan, kahit na dyan sa Malaysia at Indonesia. Magandang araw sa lahat, at ngayon balik tayo sa ating video. Positive yung dito para sa kuwan lang ng kuweba sa labas, wala sa loob, nakalagay yung item. Wala. Sige. Wala. Meron pa dito malalim mo. Kuwan naman siya. Tatlong guhit pag isang guhit ganyan, no? Mababaw lang. Mababaw raman. Ano nga ano? Ano sila? Layom lamang sila, layom. Daon, hindi lamang makasinggit siya ng layom. Itong aming digging spot, itong hinuhukay namin na mayroong nag-detect na metal ay nasa gilid ng kuweba, yung pinasok natin noong last video. At sa harapan ito, napakalaking kwadradong bato, pwedeng may laman din ito. Kaya ito ang isusunod namin sa next video, ay itong kwadradong malaking bato ang ating i-detect. Dito ay wala pa akong scanner sa panahon na ito. Mga metal detector lamang ang dala ko. Ang lalim ng mga detect ng mga detector na dala ko ay nasa 5 meters lang. Itong ginagamit ko na maliit na National Geographic ay almost 1 meter lang ito ang ma-detect. Kaya yung ibabaw, makukuha niya talaga yung mga metal sa ibabaw ng lupa. At mamaya ay meron tayong makuhang takip ng maliit na drum. Maliit pala yung drum na gamit ng mga Hapon, kung ano mga nilalagay doon. Ito na naman, mga pieces of metal na naman ito. Metal. Ayan. Kaya magaling talaga itong maliit na mine lab na ito. Makapaghanap talaga siya. Magandang katulong sa treasure hunting. Pero mababaw nga lang. Pwedeng sa mga siya, sa mga treasure inside the rock. Ngayon, yun ang gamit ko kasi mayroon naman akong malalim na detector. Ang ginagamit ko sa lupa ay ibang klaseng detector. Itong ginagamit ko ngayon na maliit ay para sa mababaw lang. Panghanap nito, kasi ang kahalagahan, kapag mahanap mo yung maraming metal na yan, latang-lata, parang sumabog yata yan. Pieces Baka may natamaan dyan na tangke nila, tangke ng, sabihin natin, ng tubig, sumabog, o mga drums, kaya nagkalat ang metal sa lugar na ito. Ayan na naman. Kaya ito pa lamang,
mga ka-TH, kapag makakita kayo ng ganito na World War II na mga metals na bulok na, ibig sabihin ay meron ng porsyento na merong makuha. Baka buto ito ng Yan hapon. parang backbone ng malaking hayop yan. Backbone, no? Yan ay almost contributing 20% na of success kapag merong mga ganyan na mga metal. Kaya ayan, maganda ang ano namin dito. Kita yung close up. Nakita ang mga mukha oh. Pinapakita ko pa kasi noon ang mga mukha, ngayon ay hindi na. Kung anong ginagawa Para walang magbabas. Pero itong atin, hindi ito mga scripted na videos. Mga tunay talaga ito na paghuhukay, paghanap. Kaya wala kayong makikita ang ginto na hinahawakan namin. Walang mga gold bars. yung na may gamiton dati sa Ang makikita lang talaga natin ay yung mga naiiwan na bakas muna natin to kay may baril na kagamitan ng mga Hapon katulad niyan. bunga nga Mataas na bundok ito mga katiyots. Mayroong napakalaking kahoy dito. Sobrang century old tree. Sa next video ipapakita ko yung kahoy na yun. Malapit lang dito. Ito muna ang inuunan namin kasi napakalakas talaga ng detection dito. sa mga armas ra lamang para At hindi lang yan, may mga buti pa dito na nakuha. Marami. Merong maraming kulay brown at green. At noong bago kami pumunta dyan, ay itong isa sa katihits natin ay may nakuha dyan sa loob ng kuweba na bayoneta or punyal ng mga Hapon. Isa lang. Kaya sigurado na merong struggler dyan, merong nagtatago na Hapon. At yung mga nakita natin dyan na metal, yan ay mga kagamitan niya. ng baril dun sa pinakailalim. Kaya nga lang nagtaka ako yung takip na ano, sa next video makikita nyo, takip ng drum. Ay bulok na yung ano niya, yung casing, yung takip na lang na natira sa sobrang tagal ng panahon. Naging lupa na rin yung casing. Ito yung bote oh. Sayang di ko dinala ang mga ganyan. Nabibili din yan kapag hindi pa basag, gaano. Yan kasi ay collectible World War II battles, ang ganyan. Hindi ko na dinala. Bino ng Japanese noon. Ang ganyan no. Natamaan kasi yan, kompleto ba yan? Natamaan ng bara. Tandaan na merong Ganyang mga itsura ang Japanese beverages. Parang soft drinks lang yan noon. Ng Hapon, yung ganyang mga buti. Kaya nagkalat yan sa kabundukan ng mga buti kasi refreshing drink. Parang Coca-Cola kung sa ano pa nandyan pa yung sa atin baril pa ngayon. yan, nakabilog pa yung kuan. Delikado na pre, meron talaga. Sarap balikan ng lugar na ito. Baka pag hindi na tayo busy ay balikan natin ito kasi meron naman tayong magandang gagamitan ngayon. Bilog, baga malaking baril to. Meron pa rin nadidetect na metal. Kahit metal hinuhukay namin, kahit hindi ginto yung mag-register sa detector. Kasi yan muna ang hinahanap natin, mga ebidensya, metal. Maraming metal. Kasi kahit ano, ang makikita nyo dyan, kahit pako lamang, ay importante na yung pako. Kasi bundok ito, walang nakatira. Wala talagang nakatira dito. Nasa tuktok ito ng bundok. Kung may makita kayo na metal, ibig sabihin, merong tumira dyan. At lalo na ang mga metal na yan ay gamit ng sundalo. Ay meron na tayong kagad mga 40% or 50% chance na makakuha. Yan ay ano na lang sa mga kagamitan. Kasi walang arrow, walang sign, walang marker dito na yung minamarka sa bato. Kaya wala tayong guide, kundi metal detecting talaga. O kung sa ngayon sana ay scanning, i-scan talaga ang palibot.
ng lugar. Baka naupos na po yung kwan ba, baril, ang ibabaw. Merong mga lugar din na Pasukan na ng lupa. pinagbaunan ng Hapon na ang ginamit nila ay hindi yung marka na carbing, kundi mga bato lamang na Baril diha. may hugis na matatandaan. Katulad dito, merong napakalaking kwadradong bato. So, pwedeng ito yung marker Ammunition at nakaharap sa kuweba yung kwadradong bato. So, pwedeng yun. Pwedeng ayan. Ito na yung takip po. ammunition box, pero pabilog siya. Oo, hindi yan hindi yan dala namin. So, yan pa lamang. Meron na tayong drums diyan. Naku, kung i-estimate natin yan, mga 20 pieces of gold bars. Pero wala na, yung takip na lang kasi mas makapal ang takip sa kanyang casing. Durog na yung casing, nagiging lupa na rin. Doon. Yan ang huhukayin namin, yung casing. Baka meron pa. Merong natira. Maganda tutoy ng mga kwan pre, na yung mga metal. Ayan, naka-smile na yung kasama ko diyan. Mga drama Kasi meron ng mga ebidensya na nakukuha. ang nilagay diyan. Ayan, wow. Diyan. Galing. Takip ito. Oh. Gold na. Oo, takip yan. Kaya magbigay ko dun sa iyo. Kaya dito sa puntong ito, Ito yung sa sandaling ito mga katiyats, ay masaya at high moral ang ating mga kasama. Itong mga kasama ko dito ay voluntary lang ito, wala itong sweldo. Ito yung sinabi ko na napakalaking kwadradong bato. Ayan, no. Ang haba ang taas ng bato na yan ay 2 tao pag idugtong mo. So nasa 4 meters at flat sa ibabaw yan. Kaya pwedeng kinurte ang bato na yan. Pero itong ating gamit ay hindi makatagos doon sa loob ng bato ang detection. Kasi napakalaki nga ng bato. Kaya ito ang gusto kong balikan. Gusto ko rin na makita nyo ito sa bagong kuha natin. Sa bagong camera. At sa mga kasama ko pa rin dito. Kasi isa sa kasama ko dito ang may-ari ng lupa dyan. Dito ay meron na naman kaming nakuha dito mga katiyats. Parte pa rin ng parang sumambulat na na part of metal. Kasi irregular yung mga itsura ng metal, parang sumabog. Baka tinamaan ang lugar na ito ng bomba. Kaya yung kagamitan ng Hapon ay wasak, hindi nabubuo. Meron pa dito kaming nakuha. Napakaganda na ebidensya. kamuton na anay. Meron kaming nakuhang dito, parte ng takuri or kitol, Kung makuha ba yaw? yung initan ng tubig. Pero na rin, lata na rin yung kanyang katawan. Yung natira ay yung na lang niya, yung sa bandang dulo. Talagang na, lumang-luma na talaga siya. Pag ganito na makikita natin na mga ebidensya, ay talagang tataas ang moral ng mga tao. Hindi lang mga kung bato-bato, mga bato palagi. Ito talagang sinasabi ko na mga dapat makita natin sa paghukay. Itong pieces of metal na talagang matagal na. Panahon ng giyera. Kasi yan kasi ay konektado yan sa mga bagay na nariyan. Kung may nakabaon man, connected yan, part of the puzzle ang mga metal na yan. Pusil. Pre. Pusil. Oh, pero plastic. Ayan, Ano yan, meron ano yan? naman, no? Ito ay parang part ng holster. Pero metal siya. Dapat kasi ang holster ay leather or anit. Ito kasi ay metal, oh. Pero Ito naman eh. parang Lagayan ng baril. talaga siya holster, lalagyan ng baril. Iwan ko lang kung merong holster na metal.
Ayan o. Okay, so abangan natin ang next video. Puputulin ko na ito kasi masyadong mahaba. Pero interesting talaga ang video na ito. Kaya ibinalit ko pag-upload. Kasi hindi na ito pinapalabas ng YouTube. Hanggang sa muli mga katiyats. God bless us all. Paalam.